Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso't isipan para po sa pag-receive ng kanyang nakapangyarihan at banal na salita. The Bible said in Matthew 4:4 and Luke 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So I hope kung paano natin binibigyan ng panahon para manurish ang ating pangangatawan para ito ay maging healthy. Binibigyan din po natin ng panahon ang ating spiritual life para ito rin ay maging healthy at mas maging malakas para sa mga susunod na laban, para sa mga susunod na mga ipapagawa sa atin ng Panginoon. And I believe that today, tayo po ay magsasalo-salo, especially for this new series natin for the month of May, entitled Give and Take. Alam niyo po mga kapatid, ang Kristyanismo ay isang give and take. Ang tao, ang humanity, ay alam niyo po na law ito sa buhay ng isang tao. Itong give and take na ito. And in this series, makikita natin that why helping others drives our success. Why helping others drives our success. Bakit kung kailan ka tumulong, doon ka nagtatagumpay? Parang oxymoron siya, no? Yung bakit kung kailan ka nagbigay, doon ka magkakaroon. Pagdating sa mundo kasi, kinakailangan, huwag ka magbibigay para hindi ka maubusan. Hindi ganon. Mapapansin natin na law ito sa mundo, kahit na hindi sa Christian world, kahit na sa contemporary, even sa secular world, mapapansin natin na napaka-importante nito, basic law sa buhay ng isang tao para siya'y magtagumpay. Hindi ka naman nagtagumpay na hindi ka muna nagbigay. Ulitin ko, hindi ka nagtagumpay na hindi ka muna nagbigay. Talaga mag-i-invest ka ng time, ng treasure, ng talent mo para ikaw ay tumanggap. Kaya nga, ang mga may karapatan lamang na tumanggap ay yung mga taong marunong magbigay. Ulitin ko. Yung mga taong may karapatan lamang na tumanggap ay yung mga taong marunong magbigay. Yung mga taong marunong mag-invest. Kapag naunawaan ng isang tao ito, for example, hindi ka manghihinayang sa insurance, hindi ka manghihinayang sa investment, hindi ka manghihinayang sa ginagawa mo, hindi ka manghihinayang sa training, hindi ka manghihinayang sa mga bagay na kung saan mag-i-invest ka ng panahon mo, ng oras mo, ng pera mo. Yun yung mga taong nagtatagumpay. They know this principle. Ulitin ko, ang mga may karapatan lang na tumanggap ng tagumpay ay yung mga taong marunong magbigay. That's why helping others? Kapag tayo ay nagbigay ng tulong sa mga tao, bakit doon pa tayo nakakaranas ng tagumpay? So ito yung pag-uusapan natin dito sa series na ito. So let's get started. Alam niyo po, there is a saying that Christianity is a practice, not a declaration. Christianity is a practice, not a declaration. Alam niyo po, this is a phrase that some say should never be forgotten. Dapat maintindihan ito ng bawat Kristiyano na ang Kristyanismo ay hindi lamang simpleng pagdideclare, Christian ako. This is more on a practice, function, and not a title. Christianity is a practice, not a declaration. Kaya nga po, merong isang article entitled, What is a Practicing Christian by Greg Aikins. Sinabi niya po, nung in-invite siya na magsalita patungkol sa topic na ito, about practicing Christians, nagulat siya dun sa definition na binigay sa kanya. Sinabi niya dun sa article na yon, people were identified as practicing Christians who attend church services at least once a month. So practicing Christian ka daw kapag uma-attend ka ng church at least once a month. Yun daw yung definition na binigay sa kanya. But sabi niya ganito, I was reminded of an analogy I heard when I was young. Sabi niya, ito po yung sinabi, just because you live in a garage doesn't make you a car. Neither does simply sitting on a seat in a church building make you a Christian. Hindi porket nabubuhay ka sa garahe, sasakyan ka na. Di ba may mga simbahan nga nag-umpisa sa garahe. For example, yung Hillsong. Garahe lang nagsimula yan. Ibig sabihin pa nun, sasakyan sila. O may mga simbahan tayo sa garahe nagsimula. Just because you live in a garage doesn't make you a car. Ganun din naman sa isang Kristiyano. Hindi porket umupo ka sa church, Christian ka na agad. O kaya practicing Christian ka na agad. Nakuha po natin yon. At according po sa isang historian at theologian na si Dr. Luke,
na sumulat ng Book of Acts, na kung saan first time binanggit yung word na Christian, ito yung pag-uusapan natin ngayon, in Acts 11:26, dito unang binanggit yung word na Christian sa Bible. At yung significance ng term na ito being applied to followers of Jesus by the average person in Antioch, tinawag sila ng pangkaraniwang mga tao sa kanilang paligid na Christian. And it reveals several things about what it meant to be a practicing Christian in the early church. Bakit sila tinawag ng Christian? At dito tinawag silang Kristiyano kasi halata nga eh. And this is what a successful Christian means. Kaya nga, ang Christian na hindi nagpa-practice ay ang Christian na napapanis. Kapag hindi mo pre-practice ang Kristyanismo, mapapanis ka lang. Ibig sabihin, hindi ka magtatagumpay. Yan ang tawag sa iyo eh. Di ba? Biruin mo, ang tawag sa'yo, isda, tapos hindi ka lumalangoy. Paano ka magiging matagumpay nun? O kaya ang tawag sa'yo, mangingisda, tapos hindi ka naman nangingisda. Nakuha po natin yon, biruin mo, abogado ka, ba't wala kang kaso? Ano ba yun? Alam mo yon, attorney no case, kung tawagin nila, paano ka magiging matagumpay na doktor kung wala ka namang pasyente? Paano ka magiging matagumpay na teacher kung wala ka namang estudyante? Ano yon? Hindi nagpa-practice. So, I remember one time, may mga estudyante, tinanong sila ng kanilang teacher. Tinanong yung isang estudyante, anong trabaho ng tatay mo? Sabi ng isang estudyante, my father is a practicing lawyer po. Sabi niya ganon. Ikaw naman iho, anong trabaho ng tatay mo? My father po is a practicing doctor. Sabi niya ganito, ikaw naman iho, my father is a practicing engineer. Tapos sinabi niya naman doon tinanong niya yung isang bata, nung isang teacher, ikaw naman iho, anong trabaho ng tatay mo? Sabi niya ganon, my father is a pastor. Sabi niya ganon, but he's not practicing anymore. My father is a Christian, but he's not practicing anymore. Ayun na mabigat. Yung tinawag kang pastor, pero wala kang pinagpapastoran. Yung tinawag kang Kristiyano, pero hindi naman halata. Kasi nga, naunawaan po natin, Christianity is a practice, not a declaration. So, paano ka matatawag na matagumpay na Kristiyano? Paano ba tayo matatawag na matagumpay na Kristiyano? So, how to practice authentic Christianity? Ito po yung pag-uusapan natin. So, I want you to open your Bible with me in Acts chapter 11, verses 19 through 30. Acts chapter 11, verses 19 through 30. At first time, binanggit po yung word ng Christian in verse 26. The disciples were called Christian first at Antioch. At dito po mga kapatid, alam niyo po sa totoo lang, 3 times lang binanggit ang word na Christian sa Bible. 3 times lang po binanggit yung word na Christian. Yung nagbanggit pa nito, hindi pa mga Kristiyano. Yung mga nang-aasar sa mga Kristiyano, Christian. Sa mga Christian yung mga yan. Ibig sabihin kasi, halata sila na tagasunod sila ni Kristo. Paano sila nahalata? Ano nangyari? So 3 beses po binanggit ito. Unang-una, dito sa text natin ngayon, Acts 11:26. Pangalawa, yung Acts 26:28. Pangatlo, in 1 Peter 4:16. So dito sa text natin ngayon, unang binanggit yung word na Christian. Ngayon ang tanong, ano kaya ang napansin ng mga tao sa mga unang Kristiyano na dapat mapansin din sa atin ng mga nakapaligid sa atin? So reminder, ito pong mga makikita at mapag-aaralan natin ngayon ay hindi isang dahilan para maging Christian, kundi ito po ay epekto ng pagiging Christian. Nakuha po natin, it is by grace that you have been saved, not by works, so that no one can boast. Ephesians 2:8 and 9. But we were saved to do good works. Ephesians chapter 2:10. Nakuha po natin, itong pag-uusapan natin ngayon ay hindi dahilan para maging Christian ka. Ito po ay epekto ng isang tunay na Kristiyano. So join me in our message today entitled Practicing Christian. Practicing Christian. How to practice authentic Christianity.
Paano ba tayo magiging matagumpay na mananampalataya? Paano natin ipapractice ito? Again, Christianity is not a declaration, it is a practice. Kaya nga marami mga kapatid sa Bible, malilito ang mga tao, bakit title? Naghahanap lagi sila title na pastor, title na ganito. Maraming mga tawag sa Bible, hindi title yun, function yun. Kaya maghahanap ka ng title na pastor sa babae. Kahit nga sa lalaki, bibihirang banggitin sa Bible yon kasi pastoring is a function. So kapag ang isang tao ay nagpa-function as a pastor, siya ay na-acknowledge ng church at nagpa-function siya na nangangalaga ng tupa, he or she is a pastor. For example, si Priscilla and Aquila, sila po ay nangunguna sa simbahan, sa kanilang tahanan. Kaya po sila ay technically, sila po ay pastor kasi sila ay nagpapastol ng mga tupa. Yung mag-asawang yun. So babae o lalaki. Nakuha po natin. So ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang ito isang declaration. Ito po ay practice. Madali na magsabi, I am a Christian, I am a child of God. Hindi naman halata. So mas maganda, ito ay lata. Wala namang perpektong Christian. Kahit nahusgahan ka, hindi ka naman halatang Christian, pero sa totoo, nagpa-practice ka naman. Hindi ka lang talaga perpekto. Pero paano mo ba talaga madidetermine yung isang authentic na Christian? Kung paano niya i-practice yung authentic Christianity? Paano ba? So how to practice authentic Christianity? Number 1, makikita natin ito in verses 19 hanggang 21. Verses 19 hanggang 21. Sabi dito, now, those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to Jews. Verse 20, some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. 21, the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the lost. How to practice authentic Christianity? Number 1, win the lost. Win the lost. Malalaman mo na ikaw ay nagpa-practice na authentic na Kristyanismo kapag ikaw ay nagwi-win ng mga taong malayo kay Kristo. So if you want to experience authentic Christianity, you must win the lost. Ang isang tunay na Kristiyano ay marunong umakay ng mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. Now, ano ang ginawa nila? First, share the good news with passion. Paano ba sila nakapag-win? Makikita natin itong verses 19 and 20. Nag-share sila ng mabuting balita. Tanda mo kapatid, ang mundong ito tad na ng masamang balita. At ang pinakamasamang balita, ang tao ay makasalanan at papunta silang lahat sa impyerno. Yan ang pinakamasamang balita. Ang tao ay makasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Good news naman, may gamot ang Panginoong Kristo doon sa kasalanan na yon. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Namansin mo, ang mga mananampalataya, nagsishare ng good news with passion. First, mapapansin natin in verse 19, they shared the message to the Jews. Ito yung mga kababayan nila, kamag-anak nila, kapamilya nila. Biruin mo ang tawag natin, loved ones, tapos para namang hindi mo naman talaga love. Oo, maganda, bigyan mo ng pera, bigyan mo ng sasakyan, bigyan mo ng bahay. Suportahan mo, pero ang pinakamaganda na isi-share mo sa kanila, hindi lang yung buhay mo, kundi yung ginawa ng Panginoong Kristo sa kanila. Bakit? Yung mga bagay sa mundong ito, temporal lang. Pero mga kapatid, kaya ka magwi-win ng mga taong malayo kay Lord kasi pang-eternal yung ginagawa natin. So all you have to do is share the good news with passion. Napansin mo, inuna nila yung mga kababayan nila, kamag-anak nila, kapamilya nila. At mapapansin natin, di ba, ito, 19, those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message to the Jews. Second, they shared the message to the Gentiles, verse 20.
Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. So yung ibang mga mananampalataya, nag-share din sila sa hindi nila kaano-ano o hindi nila kalahi, hindi nila kamag-anak. So mapapansin natin, lahat ginawa nila. Makarinig lang yung mga taong hindi nananampalataya kay Kristo. Whether religious, napansin nyo mga Jews, religious ito. So sinare nila sa mga malalapit sa kanila na mga relihiyoso because religion won't save you. Only relationship with Jesus will save you. Hindi naman tayo mariligtas ng relihiyon natin. You can be religious but not righteous. At ang magbibigay lang sa atin ng righteousness, unang-una sa lahat, walang iba kundi ang ating Panginoon. So they shared the good news with passion. Ibig sabihin, ibinahagi nila ang salita ng Diyos o ang mabuting balita sa anumang uri ng tao, relihiyoso man, o ang mga taong hindi seryoso sa ating Panginoon. Ibinahagi nila ang salita ng Diyos sa mga malalapit sa kanilang puso, mga Hudyo, o maging sa mga tinuturing nilang kaaway, mga Hintil, o hindi mga Hudyo. Because passion is an intense desire. It is an enthusiasm for something. They were very passionate back then. Kanon sila. Piruin mo mga kapatid, may persecution na. But they were so passionate in sharing the good news. They were passionate back then. But how about today? Ano ba ang lagay ng simbahan ngayon? According to Dr. Tom Rainer, in the church next door, sinabi niya po that only 2% of church members invite an unchurched person to church. 98% of churchgoers never extend an invitation in a given year. Wow. 2% lang po yung nag-i-invite ng mga unchurched na tao sa church. 98% ng mga uma-attend every Sunday na mga nag-hallelujah, praise the Lord, puti ng Panginoon, ang bait ng Panginoon, manliligtas si Lord. 2% lang po doon. Yung mga nagsishare ng pinaniniwalaan nila. Sayang, ang ganda sana nung sinabi mo eh. Lalo na kung ma-share yan sa mga tao. Alam niyo po ba, this is the reason why majority of the church today are not growing. Majority of the church today are not growing. In fact, 70% ng mga simbahan ngayon sa buong mundo hindi lumalago. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi masigla mga gawain ngayon. Pinagpala kayo kung nakakakita kayo ng mga simbahan na masigla. Tulad ng ating gawain, hindi man po sa pagmamalaki. Because I've been traveling, I've been mentoring, I've been researching, studying churches sa loob ng more than 20 years. At alam ko po ang tunay na state of the church. Dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Napakalamya, pakalungkot, napakagulo. Ito po ang reason. 2% lang po ng mga members ang nag-i-invite. 98% of churchgoers never extend an invitation in a given year. Sinabi po ni Todd P. McCollum, evangelism is the cure to the disease of church boredom. Kung malungkot ka man ngayon bilang isang Christian, maybe isa ito sa dahilan. Kaya malungkot ang isang tahanan. Bakit? Wala naman ka naman ng kasamang bago eh. So ang gagawin ng isang tahanan, magkakakitaan na lang tayo ng mga mali natin. Pero kapag may baby, minsan nga kapag nag-aaway yung mga magulang, pero umiyak yung bata, biglang tumawa yung bata, naiibsan yung kalungkutan. Gusto mo maging malungkot yung Kristyanismo mo, yung grupo mo, yung life group mo, wag na kayo mag-win. But evangelism is the cure to the disease of church boredom. Kung gusto mo maging masigla yung buhay mo, win the lost. Practice Christianity. Win the lost. Yan lang lagi kong pinapayo sa mga pastor. Kasi minsan kung kailan ka pa naging pastor, doon ka pa naging tamad na alam mo yon, na mag-share ng gospel sa mga tao.
So, kinakailangan magwala yun. Kung tayong mga leader, ganun tayo, paano yung bababa? Pagbaba natin, ganun na rin. So, kinakailangan maging kultura ito ng mga Kristiyano. Ngayon, ang tanong, sino itong mga passionate na believers na ito? Mag-graduate ba ng doctorate ito? May master's degree ba ito? May degree ba ito sa Bible school? Who are they? Verse 19, now those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling only to Jews. Pagdating ng verse 20, some of them, sinare din sa Greeks, yung mabuting balita. Sino sila? Sila lang naman, they were ordinary believers who loved Jesus and who loved people. They were nameless, faceless, but passionate believers. Nameless, faceless. Hindi kilala. Biruin mo, buti sana kung alam mo yun, sumweldo ng malaki ito, nakapag-close ng malaking deal ito, masaya sila, kaya sila nag-share ng gospel dahil may napanalunan sila, nag-champion sila, hindi pinipersecute sila eh. Nasasaktan sila. But sadya lang talaga na passionate sila. First, share the good news with passion. Lagyan mo ng puso. Lagyan mo ng zeal. Lagyan mo ng enthusiasm. Na kung saan yung Diyos na naging dahilan para maligtas kami at Diyos na naging dahilan para ipaglaban namin ito. Share namin ito sa tao dahil hindi sayang ang lahat ng ito. Kaya nga sinabi ni Elton Trueblood, evangelism is not a professional job for a few trained men, but it is instead the unrelenting responsibility of every person who belongs to the company of Jesus. Ang pag-win ng mga kaluluwa ay hindi lamang sa hindi professional job ito ng ilang mga trained na tao lang. Biruin mo sa John chapter 4, wala pa nga isang araw na Christian yung babaeng Samaritana eh. Nung winin niya yung mga nasa village nila, makasalanan nga eh. Tingin mo ba lahat? Perpekto na yung babaeng ito? Hindi naman na. Nakuha po natin yun. So this is a time. Itong panahon na ito, itong masakit dito. Yung panahon na ito, itong persecution na ito, this is a time when Jewish leaders in Jerusalem were punishing people who believe in Jesus. Ito yung panahon na pinarurusahan sila ng mga kasama nila, ng mga leaders nila dun sa religion nila. Kapag naging Christian ka, parurusahan ka, ipe-persecute ka. Kaya nag-scattered lahat ng mga mananampalataya. At ang matindi, yung nag-scattered na yon, napaka-passionate kahit saan mo kami dalin. Dala-dala namin ito. Wala sa lugar ang pananampalataya. Nasa puso ng tao. Kaya kahit saan ka dalhin kung Christian ka, sabi ko nga sa mga iba nating kasama, tantanan nyo na ako. Hindi, iba kasi sa Pilipinas, iba dito sa lugar namin, tantanan nyo na ako. Sila nga rin, iba yung lugar nila eh. Kahit saan ka dalhin, kapag dala mo ang Panginoong Kristo, hindi ka mapipigilan. Hindi ko naman sinabing kailangan mo mag-share lagi sa 1,000 tao. Nakuha po natin. Share the good news with passion. If you want to win the lost, lagyan mo ng puso, lagyan mo ng passion. Lagyan mo ng fire yung ginagawa mo. Lagyan mo ng excitement yung ginagawa mo. Second, share the good news with power. Verse 21, ito yung nagkulang. Yung maraming mananampalataya ngayon. Verse 21, the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Alam niyo po mga kapatid, sinabi ko nga, the biggest lie is relying on your own strength. Yan ang pinakamatinding kasinungalingan na kaya mong mag-isa mo kapag ikaw ay naglilingkod kay Lord. This is the biggest lie. Kaya nga sinabi sa Easy English Version in verse 21, the Lord God helped these men with His power. Very many people believed their message and they trusted in the Lord Jesus. Kinakailangan, kapatid, mag-rely ka sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag tayong naglilingkod sa Panginoon. Biruin mo, naging mechanical na lang sa atin. Okay naman yan. Default ang pag-share ng gospel,
pero baka maging default na yan sa'yo, na default na rin na hindi ka nagpipray, hindi ka man lang nagpa-fasting, hindi ka muna kumain ng Word of God, hindi mo muna, alam mo yon, hindi ka nag-seek ng infilling ng banal na spirito, hindi ka nagre-recharge, mga kapatid. That's why maraming mga tao, pwede mo namang gawin yan eh. Alam mo, pwede ka namang umandar na kakaunti na lang ang iyong oil. Pero darating ang panahon, kakatok na yan. Kaya ngayon sa sasakyan ko, mayroon kaming oil life na nakalagay doon. 65% na lang, o ito na lang, 6% na lang yung oil. Maraming mga Kristiyano, banat ng banat, ubus na ang kanilang langis. Wala ng pahid ng banal na spirito. Kaya nangyari, kumakatok. Kaya may maraming mga Christians, kumakatok na parang makina ng sasakyan. Burn out. Nakuha po natin, every time na nagwi-win ka ng lost, kapatid, na every time na ikaw ay nag-evangelize, nag-share ng gospel, share the good news with passion. Siyempre, very passionate ka. Kaya lalagyan mo ng power. The Lord God helped these men with His power. Alam mo nangyari? And a great number of people believed and turned to the Lord. Kaya mas mabilis ang pag-usad ng Kristyanismo kasi sila ay very passionate at the same time may power sila. Buti na lang may mga Christians na may puso sa mga lost souls, sa mga taong nalayo kay Lord. Oswald J. Smith said, "Oh my friends, we are loaded with countless church activities, while the real work of the church of evangelizing and winning the lost is almost entirely neglected." Kaya sinasabi ko madalas sa mga ibang mga leaders, wow, busy church ha. Wow, busy mo pastor ha. Busy mo leader ha. Asan yung souls? Kasama ba dito sa schedule mo yung discipleship? Kasama ba sa schedule natin yung mga bagay na magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mga mananampalataya? Ang matagumpay na mananampalataya ay yung tao, mananampalataya na marunong mag-win ng lost. Tandaan mo kapatid, minsan ka ring inabot. Minsan din may nagtiyaga sa'yo. Ikaw naman ang umabot sa iba. Minsan ka ring inakay. Ikaw naman ang umakay. How to practice authentic Christianity? Win the lost. Share the good news with passion and power. Pangalawa, in verses 22 hanggang 26, if you want to build authentic Christianity, you must not only win the lost, you must also build the found. So mapapansin natin in verses 22 hanggang 26. Tignan natin verse 22 hanggang 24. News of this reached the ears of the church at Jerusalem. Napansin nila, kung kailan pa pinersecute yung mga kapatid natin, nagkakalat-kalat sila kung saan-saan, daming na win. They were on fire for the Lord. 22, the news, sabi dito, news of this reached the ears of the church at Jerusalem. And they sent Barnabas to Antioch. 23, when he arrived and saw the evidence of the grace of God, kita niyang ganon, pampira. May mga Hudyong nakakilala kay Lord. Tapos may mga Gentile, may mga Greeks. He was glad. Kaya lang ito maganda yung susunod. And encourage them to remain true to the Lord with all their hearts. 24, he was a good man, full of the Holy Spirit and faith. And a great number of people were brought to the Lord. Ganda ng 24, no? Hindi lang pala sapat na mabuti kang Kristiyano. Uy. Dapat full of the Spirit and faith ka rin. Kasi marami naman, ang bait mo sana eh. Ang problema, wala kang passion sa mga kaluluwa eh. Kulang sa sayang. Dami sanang makakarinig ng kabaitan na yan. Dami rin sanang matutulad mo na kung saan mabuting tao at nabago yung buhay. Kung sana marunong mag-akay. But he was a good man, full of the Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Number 2, build the found. Verses 22 hanggang 26, build the found. If you want to practice authentic Christianity, you must not only win the lost, but you must also build the found. Ang ginawa nila,
Kaya halata halatang halata ng mga tao, pambihira. Itong mga tagasunod ni Kristo, nag-aakay ng mga kaluluwa. At the same time, yung naakay nila, pinapatatag nila. Paano nila ginawa ito na naging matatag? Yung mga tao, kaya ang problema, ito, napaka-importante nito. Maraming mga Christians ngayon, madali, okay naman, praise the Lord, nagawa yung una, inakay. Mag-alala, after 1 year, babackslide ulit yan. Hindi mo pinatatag eh. Hindi sila naging matatag. Kaya nga yung mga nagwi-win ng loss, dapat binibuild din yung, dapat mag-win tayo ng loss, pero mag-build tayo ng found. Paano nila ginawa ito? 22 and 24, first, encourage them. Tignan niyo po mga kapatid, di ba, nang marinig nila, ano ginawa sa verse 23? When he arrived, he saw the evidence of the grace of God. He was glad and encouraged them. If you want to build your brother and your sister, kailangan nandiyan ka para encourage sila. Why? Darating ang panahon na sila ay madi-discourage. Tandaan natin, ang church ay hindi lamang akayan. Ito rin ay palakasan. Problema, bilis mong inakay, hindi mo naman pinalakas. Sisemplang din yan. Nakuha po natin, kinakailangan tayo mga nag-i-invite, tayong mga tao na kung saan nag-aakay, hindi mo lang sila aakayin, palalakasin mo rin sila. Mahirap yung habang buhay, inaakay. Okay ang isang bata na akayin. Sarap magkarga ng baby, di ba? Kaya lang, pag yung anak mo, 9 years old, napakarga pa sa'yo ng pakarga, subukan mo. Ito po, nung pumunta kami ng kaya, hindi ko ini-encourage, masasama ka ng mga anak mo, pupunta ka ng Disneyland, pambihira, 3 years old, 4 years old. Pampira. Abang namamasyal kami, nag-aaway kami, Pastora Dana, kapagod eh. Puro lakad, puro akyat. Tapos yung bata, karga-karga. Pero siyempre, anak mo yun eh, gagawin mo talaga yung responsibility mo yun eh. Ang masakit dyan, matanda na si JC, papakarga pa rin, hindi na. Kung napansin sa'yo. Maraming mga tao, hindi mo pinatatag eh, hindi mo tinuruan eh. But ang unang gagawin natin, encourage them. Ulitin ko, ang church hindi lamang akayan. Ito rin ay palakasan. Alam niyo po ibig sabihin ng encourage? Simple lang, to instill courage. Bakit? Darating ang panahon, mapanghihinaan ng loob yan. O kaya darating ang panahon, wawasakin yung kalooban yan. I-disappoint, i-discourage ng mga tao yan. So trabaho natin para ma-build ang found, encourage them, maglagay ka ng tapang sa puso nila. Huwag mong hinahayaan na yung mga kapatid natin ay nananatiling duwag pagdating sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Encourage them. If you want to build them, encourage them. Pangalawa, verses 25 and 26, equip them. Tignan niyo ginawa ni Barnabas. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Ito si Apostle Paul na to. Verse 26, and when he found him, he brought him to Antioch. So for the whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great number of people. And the disciples were called Christians first at Antioch. Halata sila eh. Nag-aakay, tapos hindi nila pinabayaan yung inakay nila. Ang problema ngayon, mga kapatid, pag-akay, pababayaan. Kaya mga kapatid, maraming mga bata, nakakaawa. Pagbubuntis, tapos di aalagaan. Hindi aakayin. Pakalat-kalat, mahina. Kasi may mga magulang na kung saan, iniluwal lang, pero hindi inalagaan. Pero hindi ganito ang Kristyanismo. Encourage them and equip them. So for the whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great number of people. So true Christians know how to build up the church. Now, equipping demands commitment. Biruin mo for the whole year. Kung gusto mong ma-equip yung kapwa mo, kinakailangan mag-commit ka. Kailangan ng tiyaga. For the whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. So trabaho ng isang tunay na Kristiyano ang magpalakas ng kapatid ng kanyang pananampalataya at hindi magwasak at magpahina ng kanyang kapatid.
So tumulong kang mapatatag at lumago ang iyong kapatid sa pananampalataya. Kaya nga dito mga kapatid, meron tayong mission. Our mission is to make disciples. In fact, hindi lang naman dapat mission ng Amazing Hope ito. Mission ito ng buong church. Kasi kasama siya sa Great Commission eh. Napansin natin siya. The last command of the Lord should be your first concern. Make disciples. Paano ka magdi-disciple? Tatlong kamamaraanan yung SSS in making a disciple. Sinabi natin, soul winning. Go. Pangalawa, soaking. Baptize. Pangatlo, schooling. Mga kapatid, and teaching them to obey everything I have commanded you. Kaya nga, napaka-importante nito sa atin kasi pag hindi natin to ginawa, una, hindi tayo nag-win. Lulungkot lang tayo. Kaya maraming mga Christians malungkot. Ito yung susi para hindi ka maboard. Winning. Pero may kaakibat yan. Pagtapos mong iluwal, patatagin mo. Kasi hindi habang panahon, kaya mong mag-isa. At hindi habang panahon, tutulungan mo siya. Bilang magulang. Habang bata pa yan, sinanay mo kapatid na sumandal sa'yo ng sumandal, paano pag wala ka na? Magiging inutil yan. Mapaparalyze yan. Hindi magiging matatag yan. Kaya tayo dito mga kapatid, ginagawa natin ito. We win souls. Basta gawin tayo ng lost. Pero nagbibuild tayo ng found. Kaya nga meron tayong eyewitness no nakaraan. Kasi ang bawat isa dapat nagwi-witness. Dapat gawain ito ng isang mananampalataya. Tapos eto pa, meron tayong small group summit. Napaka-importante nito. Paano mo lalagyan ng tahanan? Paano mo aalagaan? Paano mo aakayin? Yung mga bagong yan. Kaya nga, kapatid, as soon as possible, find a brother or sister na pwede mong i-build up, na manatili at maglingkod kay Lord. Ganito yung ginawa nila. Kasi darating at darating ang harap sa pagsubok yan. Kapag puro, hallelujah. Pag puro ganon, okay naman yon. Pag nawin mo, ang buti mo, Panginoon. Salamat, pinatawad mo ako. Praise the Lord at nawin siya. Pero darating ang panahon, baka yung ginawa sa yung pagpe-persecute, gagawin din sa kanya. Darating ang panahon, haharap yan na mag-isa sa pagsubok nang wala ka. Ang tanong, kakayanin niya ba? Kaya yung nawin, na loss, kinakailangan, i-build up sila. Encourage them. Put courage. Kaya ginawa ni Barnabas sa kanila, nag-instill ng courage to remain true to the Lord with all their hearts. Magpatuloy kayo sa Panginoon ng buong puso at in-equip sila. Para nang sa gayon, hindi na lang si Apostle Paul, hindi na lang si Barnabas ang gumagawa nito, kundi ang dami na nila. Dito naging parang wildfire ang mga mananampalataya. Nagbuti na lang may nag-commit sa kanila. Ngayon, dito sila nahalata. Nakita sa kanila, pambihira. The disciples were called Christians first at Antioch. Pambihira, pakasigla na itong mga to. Ito ang authentic na Kristyanismo. How? Win the lost. Build the found. Last but not the least. In verses 27 hanggang 30. 27, during this time, ito na ngayon, busy sila. Busy sila sa training, sa pagwiwin, sa fellowship, masigla. Ito na ka mo, 27. During this time, some prophets traveled from Jerusalem to Antioch. 28. One of these men was called Agabus. The Holy Spirit gave him a message from God. He stood up and he said to the people there, soon, people will be very hungry all over the world because there will be no food. May famine. That happened when Claudius ruled the Roman world. Number 3, if you want to practice authentic Christianity, help the church. Ang isang authentic na Christian, nagpa-practice siya sa pamamagitan ng pagtulong sa gawain ng Panginoon. Sa pagtulong sa mga mananampalataya. Alam niyo po, nangyari ito, si Claudius mga kapatid, nag-rule siya sa Roman world. Itong emperor na ito, in AD 41 hanggang 54. This was a famine in many parts of the Roman world at that time. Ika-6 na taon niya, ito nangyari.
In Judea, nangyari ito in AD 46. Famine, taggutom talaga. O ano nangyari? Ito na naman. Christianity is not a declaration. Hindi lang siya declaration, mga kapatid. Ito ay practice. Dito na kamo, nahalata lalo sila. Hindi lang sila magaling kapag masaya. Sa panahon ng pagsubok, nandun sila sa isa't isa. Tatlong importanteng bagay dito, kapatid. Una, nako, verse 29, giving is everyone's responsibility. 29, tignan niyo po. The believers in Antioch wanted to help the other believers who lived in Judea. Each of them decided how much of their own money they could give. Giving is everyone's responsibility. Kala ko dati, pang mayaman lang ang pagtulong. Di rin. Ang dami ko kakilala eh. Wala eh. But giving is everyone's responsibility. Pero pag Christian ka, dapat kasama ka. Hindi pwedeng ipinauubaya mo lang yan sa ilan. Habang sila, nasasanay sila maging generous, ikaw naman, nasasanay kang maging kuripot. Giving is everyone's responsibility. Each of them decided how much of their money they could give. Hindi naman palakihan ito eh, nang binibigay. Palakihan ng puso ito, kapatid. Pagdating sa pagtulong. So wag laging gagawing lisensya ng tao na mahirap lang ako. Yun ang problema eh. Gusto mong sumagana sa buhay? Give! Ang may karapatan lang na tumanggap ng tagumpay ay yung mga taong marunong magbigay. Alam yan ng kahit na malalaking organisasyon sa buong mundo. Kaya nga may social responsibility sa batas eh. Kung sino yung mga generous, sila yung mga lalong lumalago. Naka natin yun. Kaya nga maraming mga billionaires sa buong mundo, napaka-generous nila. Eh di lalo pagdating sa church. Giving is everyone's responsibility. Ngayon ang tanong, sino nag-share ng mga ari-arian nila? Sinabi dito, the disciples, yung mga taga-sunod ng Panginoon. So ang mga disciples pala dati, hindi sakim at hindi madamot. Eh ngayon, mga kapatid, generous naman. Ulitin ko, mga kapatid, may mga generous, may mga hindi. Tingin ko, kapatid, hindi naman ikaw yun. Kaya dapat malinaw sa atin, kapatid, giving is everyone's responsibility. Sila ay pinipersecute. Hindi nila hinahayaan na iisang tao lang. Kung hinahayaan mo, yung isang tao ang laging nagbibigay, ang laging naglilibre, okay yan sa una. Alam niyo po, mga kapatid, sa totoo lang, yung paligid ng simbahan dati, majority dito, squatter, sorry for the term, o legal settler na lang, para hindi masaktan. Yung iba. But that's the truth. Maraming mga bata dito, pati matanda, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hingi ng hingi. Pagbaba ko ng sasakyan, may lalapit na bata, hihingi ng pera. Pag pasok ko sa sasakyan, manghihingi na naman. Kaya lang, mga kapatid, wini-win natin itong mga taong ito. Ang ginagawa ko, every time na nagbibigay ako, nangangaral muna ako sa kanila. Sabi ko, ayusin niyo yung buhay ninyo. Magsimba kayo, magpatuloy kayo sa Panginoon para balang araw, hindi na kayo binibigyan ha. Balang araw kayo naman magbibigay sa akin ha. Naubos sila eh. So, ibig sabihin nun, yung iba nakakapag-aral na, yung iba tumitino na yung buhay, nag-aayos sila ng buhay. Nakuha po natin yung mga kapatid, giving is everyone's responsibility. Tinuturuan natin sila na hindi habang buhay, asa ka ng asa. Responsibility ng lahat ng mananampalataya ito kung gusto mong magtagumpay. Kung gusto mong umahon, responsibility natin na tumulong sa ating kapwa. Second, give according to your ability, verse 29. The disciples, each according to his ability, decided to provide help for the brothers in Judea. Ibig sabihin, nagbigay sila ayon sa kanilang kakayahan. Yun nga eh, kaya hindi ka nakapagbibigay, tinatapatan mo yung milyonaryo. Nasa puso yan, kapatid. Hindi na lang ako magbibigay, wala naman akong pambigay ng 1 milyon. Hindi mo kinakailangan lagi ng 1 milyon kasi yun yung ability niya.
Kaya niya yun, siguro laki na alam mo yon yung psychological wallet niya. By the way, pinapractice kasi yan. Balang araw, ang kaya mo, 20, 50. Pag nasanay ka puro 50, tagi 1,000, walang mangyayari. Ako dati, pag nagbigay ako, puro 20. Kahit na paldo minsan. 20. Biruin mo, sa pagbibigay pa lang, psychological wallet ko, late na. Hindi marunong mag-invest sa malalaking bagay. Hanggang doon ka na lang talaga. A-attend ka ng training, sanay ka lang 100, hindi ka marunong mag-invest ng training ng 1,000. Wala. Gusto mo ng mga finest na training, hindi ka sanay sa 1,000. Paano ka magbabayad ng 25,000 na training? Isa po sa malaking gastos ko ngayon sa training. Biruin mo, tagal ko na nag-aaral, nagtitrain pa ako. Last year, ang ginastos ko sa training, mga kapatid, nasa 150,000. Personal development at para sa church. Ngayon may master's degree tayo, may mga doctorate degree tayo. So although meron na ako niyan, dami ko na niyan. Ba't kinakailangan mag-upgrade pa ako? Kasi nagbabago ang panahon Napansin natin yon. Pero ang pagbibigay, mga kapatid, according to your ability. Kaya lang ang tanong, handa ka ba? The disciples teach according to his ability. Kung ano yung ability mo, yun ang ibigay mo. Ang importante, kapatid, may ginagawa ka. Nagbigay sila ayon sa kanilang kakayahan, ang bawat isa ay gumawa ng paraan para magbigay. Kaya nga, kapatid, giving is a decision from the heart of a generous person. The disciples, each according to his ability, decided to provide help for the brothers in Judea. Lahat sila, each of them, nag-decide sila kung ano yung ability ko. Basta may ambag ako. Ano lang ito lang may ambag ko ngayon, pero gusto ko talagang tumulong Ano ba yung ability mo, kapatid? Yung ability mo na hindi mo pinapractice, magiging disability balang araw. Yung konti nga, hindi mo magawa Ulitin ko, yung ability mo nakakaunti. Pag hindi mo pa pre-practice yan, yung 20 mo, na dapat ibinibigay mo, yung 10 mo, wag mo i-practice yan. Yung ability mo ngayon na sana napapractice mo, magiging disability mo bukas. Third, paano sila tumulong? First, giving is everyone's responsibility. Give according to your ability. Verse 30. Give with accountability. Yun, 30. And then they gave the money. Tignan niyo po ito. To Barnabas and Saul. Barnabas and Saul took this gift to the leaders of the believers in Jerusalem. Give with accountability. Anong ibig sabihin nito? Hindi sila sabog-sabog. Nasa ayos ang kanilang pagtulong. Biruin mo, binigay ng mga mananampalataya. Kanino? Kapatid, kina Barnabas at Saul. At si Barnabas and Saul, ito pa lang, may accountability pa silang dalawa. Kaya dito sa church, mga kapatid, lagi ko sinasabi, sa mga simbahan ngayon, wag nagbibilang ng dalawa lang, wag nagbibilang ng mag-isa. Tayo, mga kapatid, at least 2, 3, tapos meron pa tayong marshal na nagbabantay. Hindi sa pinaghihinalaan mo yung tao. Ba't maging mabuting steward tayo? Pera, hindi pera ng tao lang yan, pera ng Diyos yan, once na naibigay na. Pera nga ng tao, aalagaan natin pera pa kaya ni Lord, di mo alagaan. Kaya siguro binibless din tayo ng Panginoon. Then marunong tayo mag-alaga, may accountability tayo dito. Hindi sabog-sabog, kaya nga may ministry tayo ng ahon. May ministry tayo ng ganito. Kapag may mga hindi sabog-sabog, hindi... Bahala ka na dyan. Hindi ganun, mga kapatid. May mga tao na humahawak nito. Nang maayos, hindi lalago yung church natin. Ito lang kabibili lang natin, $250,000 na naman magagastos natin. Ito sound system na to. Ang gagamitin natin sa trinoma natin, nung nakaraan, bumigay Muntik din akong bumigay Kaya sabi ko, sanay akong rumesbak Pag rumesbak ako, iba. Pag niresbakan ko, kaaway, ang diablo, nako, maniwala ka. Lalo kong gagalingan. Hindi ko dadamdamin yung pagkabigo ko, aayusin ko lalo. Sabi ko, siraan kami ng mic, bili nga kami ng bago. Ang kagandahan, ito kapatid, may mga generous na mga kapatid. Nung makita na nagkakaganon yung church, nagtanim agad. Pambera. Kaya uusad Napansin natin, help the church. Giving is everyone's responsibility. Give according to your ability. May nagbigay nga doon. Nagtanim agad, 500. 500 pesos, hindi 500,000 kailangan natin. Pero alam mo, pinagpala. Kasi may nagtanim agad. According to his ability.
Meron nga dyan. Sabihin natin, may worth ka na 10 million, never ka man lang nagtanim. Napansin nyo, ang pagbibigay nasa puso yan. Kung ano yung ability mo, gawin mo. Now, may kakayanan kang 10 million, do it. Kung ano yung kakayahan mo, ba't dapat may accountability? Sinulat niya yon, nilagay niya para sa sound system, bukod dun sa tithes niya. Ito yung sinasabi natin, mga kapatid. Ganito yung ginawa nila para hindi sabog-sabog. Now, who are the primary recipients of their giving? Verse 29, the disciples, just according to his ability, decided to provide help for the brothers living in Judea. Kung meron ka mang unang tutulungan, tulungan mo yung kapatid mo sa pananampalataya, tulungan mo muna yung gawain. Yung unang-unang tinulungan nila ay yung mga kapatid sa pananampalataya. Ulitin ko kapatid, kung meron ka mang unang-unang tutulungan sa panahon ng pangangailangan, yun yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Simple lang, kung meron mang unang makikinabang ng blessing mo, yun ay walang iba, kundi yung katabi mo. Pwede mo lang simulan mamaya. Pwede mo lang simulan ngayong linggong ito, ipahalata natin na mga tunay tayong Christian sa pamamagitan ng pagtutulungan sa bawat isa. John chapter 13 verse 35. Your love for one another will prove the world that you are my disciples. Kung gusto mong patunayan na mananampalataya ka, unahin mo yung kapwa mo mananampalataya na tulungan at huwag wasakin. Remember that we can give without loving, but we cannot love without giving. Kasi lahat tayo may abilidad na binigay si Lord. Hindi mo kinakailangan mainggit. Yung mga may kakayahan ngayon, magbigay ng lupa, magbigay ngayon ng milyon-milyon, ma-inspire. Bakit may ganon? Marunong sila magtanim ng malaki. Di ba sinabi ng Bible? Kung ilan yung tinatanim mo, yun ang aanihin mo. Marunong silang ganon. Ba't ma-inspire tayo? Ba't kung ano yung ability mo ngayon? Ulitin ko, pag yung ability mo ngayon, hindi mo pinaktis, bukas makalawa, disability na yan. Kaya maraming mga tao, maliit pa lang, hindi na lumalaki yung ability nila. Bakit? Yung kakarampot na meron ka eh. Di mo man lang naialay sa Panginoon. Di man lang napakinabangan ng kapwa-tao mo. Habang buhay, yung kakarampot na yan, bukas disability na yan. Wala na yan. But yung kaunti na meron ka, yung ability na meron ka, maniwala ka kapatid. Isang unang tinest ako dyan ng Panginoon, nung ako po mga kapatid ay mag-i-enroll sa Bible School. Akala ko dati pag Bible School, hindi katulad ngayon, mura na eh. Dati gumagastos kami ng 100,000, 180,000. So kukunin yun. 100 nga lang, isang linggo allowance ko. O, nag-enroll ako. Ang pera ko at that time, kinabukasan na, by faith na lang. Kinabukasan ng enrollment, alam mo nyo nangyari? Alam ko, niniwala ko, boses ng Panginoon yun. No? May nag-challenge ng offering, 20 pera ko. Alam mo, parang binubulong sa akin ni Lord, bigay mo lahat yan. 20 na nga lang, mag-i-enroll ako bukas. 1,000 kailangan ko, di ko nga alam kung ano ko makaka-enroll. Ibibigay ko pa to. Yan ang utak mga kapatid na hindi lumalago. Yung kakaunting 20 mo, tatago mo pa. Pero alam mo, once you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. Alam mo, matindi yung tulak ni Lord. Binigay ko ng buong buo. Lagyan mo ng kasiyahan. Tapos mamaya dyan, pag uwi ko, basta ang sarap ng pakiramdam ko. Total 20, hindi rin naman ako makikipag-enroll dito eh. Wala rin naman mangyayari dito sa 20. O, di bigay ko na lang. Ano nangyari? Paglabas ko ng simbahan, biglang may tumawag sa akin. Hindi ko na ako magsasabi. May sinabi daw sa kanila si Lord, may dala-dalang sobre, binigay sa akin, sapat para pang-enroll ko. Alam mo kapatid, we can give without loving, but we cannot love without giving. Parte ng mga mananampalataya ang pagtulong. Parte ng buhay natin ito. Maraming nagbigay pero wala namang pagmamahal o pakitang tao lang. But hindi pwedeng sabihin natin na nagmahal tayo pero wala naman tayong itinutulong at ibinibigay. If you want to practice authentic Christianity, you must not only win the lost. You must not only build the found, but you must also help the church. You must also help the church. As I end this, Dr. David Otis Fuller once said, tignan nyo, minsan tinanong niya, ito yung tanong niya sa mga estudyante niya, if you were arrested for being a Christian, would there be enough evidence to convict you? If you were arrested for being a Christian, would there be enough evidence to convict you? Pag ikaw ba yan na-aresto bilang isang Kristiyano, may ebidensya kaya? Kung maa-aresto dahil sa pagiging Kristiyano, may makikita kayang ebidensya.
na magpapatunay na ikaw ay Kristiyano talaga. I hope na may makitang ebidensya sa'yo. That's why Christianity is not just a declaration. It is a practice. Win the lost. Ebidensya yan. Share the good news with passion. Share the good news with power. Pangalawa, build the found. Ebidensya yan. Encourage your brother. Yung mga new believers, i-equip natin yung mga kasama natin. Thirdly, help the church. Because giving is everyone's responsibility. Give according to your ability. And give with accountability. Sinabi po ni Charles Spurgeon, once considered the Prince of Preachers. Sinabi niya, God gave us, or sabi niya, God save us from living in comfort while sinners are sinking into hell. God, save us from living in comfort while sinners are sinking into hell. Lord, save mo po kami sa ganitong klaseng pamumuhay. Masyado kaming komportable, gusto namin comfort lagi. Daming tao na pupunta sa impyerno. Daming mga tao na mamatay na hindi nakakilala kay Lord. God, save us from living in comfort while sinners are sinking into hell. Christians, brothers and sisters, don't be too comfortable. People need Jesus. Kailangan ng mga tao si Jesus. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon. Do you want to become a successful Christian? Pwedeng gayahin ng iba. Tagal na bang boring yung pagiging Kristiyano mo o hindi mo alam ang gagawin? This is high time. Be a practicing Christian. Be a practicing Christian. Dito ka sisigla. At dito sisigla yung lugar na pupuntahan mo. Yung grupo na pinangungunahan mo. Yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Ito yung magbibigay ng kasiglahan sa buhay mo. Starting today, win the lost. Build the found and help the church. Be a blessing. Sa gawain ng ating Panginoon. God, save us from living in comfort while sinners are sinking into hell. Lord, maraming mga tao. Iba nga doon, mahal pa namin sa buhay. Iba nga doon, Lord, nabot na ng kamatayan. Laman lang kaming binahagi sa kanila. Di man lang na-invite. Di man lang na-share si Jesus. Although hindi naman kami ang Savior, Lord, pero inutusan mo kasi kami, Lord, na gawin yung ginawa mo, Panginoon, na i-practice ang Kristyanismo. So I pray, God, that you empower my brothers and sisters today. Isingin mo po ang aming mga diwa. Set our hearts on fire, Lord. Sorry, Lord. Sa panahon, Panginoon, na parang wala na kaming pakialam. Sanay na lang kami sa routine na ginagawa namin. Masyado kaming naging busy. Pero yun pala, Lord, may accountability kami bilang mga anak mo. And for those of you right now na nakarinig ng mensaheng ito, maybe ikaw yung tao na kung saan I really need that kind of message. Maybe this is your first time na napakinggan mo. Alam mo, the Lord is calling you today. The Lord wants to save you because He wants to use you. Gusto ko rin gamitin ng Panginoon sa mga katulad mo na kung saan dumaan sa matinding pagsubok. Dumaan sa kawalan ng pag-asa. But first, ikaw muna bibigyan ni Lord ng pag-asa. You want people to be saved? Ikaw muna ang sisave ni Lord. Kasi gagamitin ka ng Panginoon. Ikaw na may puso para sa iba. Ikaw na kinakausap ngayon ni Lord. God wants to save you. He's calling you right now. Tutugon ka ba sa panawagan ni Lord? Maniwala ka, mag-iibang buhay mo. Magkakaroon ng saysay. Hindi lamang success, kundi significance yung buhay mo. If you're this person right now, mananalangin tayo.
But make it your personal prayer, and I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I am a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito for the very first time, iligtas ka ng Panginoon, pinatawad ka ng Panginoon, may bagong buhay ka, magsimula ka. Share mo yung naranasan mo sa iba. Hindi mo kinakailangan graduate, kapatid, ng seminaryo. Although maganda yon. Pero the moment na makilala mo si Lord, katulad ng isang Samaritan woman, share it. People need Jesus. Maraming mga tao ngayon, kapatid, sira ang buhay, walang pag-asa. Nakatulad mo at katulad ko rin dati. But remember, Jesus can save them too. Mahal ng Panginoon ang mga taong ito ngayong oras na ito. Father, in the name of Jesus, I pray, lagyan mo muli ng passion yung puso ng bawat isa. Bigyan mo ulit kami, Panginoon, ng sigla. Ibalik mo, Panginoon, yung apoy. Para maraming mga tao, Lord, ang makarinig pa ng mabuting balita. At yung mga taong yun, madalas nga, Lord, nasa paligid lang namin. Tinatawag pa naming mahal sa buhay. It's high time, Panginoon, para maiparamdam namin yung tunay na pagmamahal na hindi lamang sa amin, kung hindi lahat, higit sa lahat para sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Continue to be with us, God. Continue to ignite our hearts. Continue to empower us, Panginoon, ngayong oras na ito. Lord, I pray for your Holy Spirit right now to empower everyone in the name of Jesus. Lagyan mo muli, Panginoon, ang habag. Lagyan mo ulit, Panginoon, ang passion. Panginoon, ang bawat isa in the name of Jesus. Right now, kapatid, kausapin mo ang Panginoon. Hilingin mo ang Panginoon na kung saan lagyan ulit ng apoy yung puso mo. Sumulit maging masigla, kapatid. Kailangan yung tibok ng puso ni Jesus. Yun ang maging tibok ng puso mo. Panalangin mo yung mga tao, kapatid, na kung saan nakapapila na papuntang impyerno. Mahal mo sa buhay. Yung mga tao sa paligid mo, declare that Jesus can save them. Sapat, kapatid, ang ginawa ni Jesus para masave sila. But sinabi sa Book of Romans, sino makakilala sa kanila kung wala naman magpapakilala? Ano sila makakarinig na sila ang salita ng Diyos kung wala naman magdadala? Lord, use these people. Ibalik mo, Panginoon, ang sigla sa pagtulong. Sigla, Panginoon, sa pag-abot. Sigla, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, lalo nagiging masigla. Masaya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Oh, Lord. Jesus, I believe in you, and I will go. Bring back the fire, Lord. To the ends of the earth. Bring back the fire. God, save us from living in comfort while sinners are sinking into hell. Oh, Jesus! Masyado na kaming naging komportable, Lord. Bring back the fire, the passion, Lord, the power. I pray, God, that you empower my brothers and sisters today. In the name of Jesus. Wherever you are today, come on, lift up your voice. Use us, Lord, nasan man kaming lugar. Empower us today, right now, right here, oh God. You can save them, Lord. Use us. Come on for the last time. Oh, Lord.
Jesus. I believe in you, and I will go to the ends Oh, of Lord. the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Lord, we believe na sapat, Panginoon, ang pagmamahal mo para mabago ang tao. Nakatulad namin, Panginoon, ng mga pariwara, walang mga pag-asa sa buhay, ay binigyan mo ng pag-asa. Right now, God, I pray that you empower my brothers and sisters today. Ibalik mo po yung apoy sa aming mga puso. Lord, bigyan niyo po ng testimony ang bawat isa na maihahayag nila sa buong mundo ang kabutihan mo. Meron dito, Lord, magbibigay ka ng testimony ng himala. Panginoon, maghihimala ka sa kanilang mga karamdaman, Panginoon, gagaling sila at makipapakita nila, maipapangaral nila, Panginoon, na ang Diyos na aming sinasamba, Panginoon, is our Jehovah Rapha, our great healer. Lord, meron dito, i-share ka nila as their provider, Lord. In the name of Jesus, hindi ka magkukulang sa kanilang mga buhay. At malalaman ng buong mundo, Panginoon, na sinasamahan mo kami no matter what. Na sa panahon ng pagsubok, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, na sa panahon ng kakulangan, ikaw, Panginoon, ang aming provider. Na sa panahon ng kahinaan, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Na nangako, Panginoon, that you will be with us. You will never leave us nor forsake us. Salamat, Panginoon. Continue to reignite our passion, Lord. Maraming salamat po. Starting today, Lord, dala-dala namin lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Marapat lamang na mabalitaan ito ng mga tao sa paligid namin, no matter what the cost. Salamat po, Panginoon. Salamat. Ngayong oras na ito, kapatid, hayaan mo na lahat ng narinig mo ngayon ay selyuhan natin na huwag manakaw ng kaaway. Bibigyan ka ng Panginoon ng matitinding testimony. At bibigyan ka ng Panginoon ng kagalakan, kasiyahan, na sa kabila ng iyong pinagdadaanan, ikaw ay mananatiling mananagumpay, and you will be a practicing authentic Christianity. Lalo na sa panahon ngayon na puro fake ang mundo. Lilitaw ang tunay sa gitna ng mga huwad na pananampalataya. Ngayong oras na ito, kapatid, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time we declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these tremendous blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. Jesus loves you so much. See you next week. Gotta give my life away. Gotta live for you all day. Gotta wake up the world. Gotta give you all of me. Gotta shout your name all day. Gotta wake up the world. Gotta give my life away. Gotta live for you all day. Gotta wake up the world. Gotta give you all of me. Gotta shout your name all day. Gotta wake up the world. Gotta wake up the world. Gotta wake up the world. Gotta wake up.